I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Malaki ang posibilidad na si Sara ay matatalo sa 2028 kapag siya ay tumakbo na presidente. Kasalanan ito na mga DDS vloggers at mga DDS supporters at ng kanyang ama. Araw-araw nyo ba namang tuligsain na bangag at adik si Presidente Bongbong Marcos ay sigurado na mawawala ang suporta ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na may simpatiya kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi na ninyo maaasahan na magiging kakampi ang mga Marcos loyalists, mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na mga Marcos supporters. Itawagin yung bangag at adik ay natural, sinaktan nyo na ang damdamin ng mga taong ito. Alalahanin ninyo na sa loob ng mahigit 30 taon ay wala nang ginawa ang mga kalaban na tuligsain ang mga Marcos at si BBM. Andyan na lahat ng klase ng paninira, no? Tinawag na mga human rights violators, na mga mamamatay tao, na mga magnanakaw, kung ano-ano ang mga ipinukol na paninira sa mga Marcos. Ano ang nangyari? For the first time in the history of Philippine politics and Philippine elections, nagkaroon ng 31 million na boto sa presidente, at yan ay walang iba kundi kay BBM. At for the first time, nagkaroon tayo ng majority elected president. So, saan napunta yung more than 30 or about 36 years na paninira sa kila BBM? Wala. So, ngayon, tawagin yung bangag at adik si BBM na lang, lahat naman yan ay puro kasinungalingan at paninira, ay sigurado na hindi iboboto si Sara. So, sa 2028, asahan nyo matatalo si Sara dahil sa kasalanan ninyo, kagagawa ninyo na mga DDS supporters, mga DDS vloggers at ng kanyang ama. Narinig nyo yung sinabi ni Atty. Gadon? Mayroon siyang punto dyan. Bakit? Kasi nga, di ba, lumagpak yung survey ni Garutay ngayon. At siguro, no, nakikita din ni Secretary Gadon yung mga paninira ng mga DDS. No, lalo na po itong Maisog Rally na walang laman kundi si Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, sabi nga sa Biblia, sabi ng Panginoon, sa mga taong mapagmataas, mapag-alipusta sa kapwa, ay babagsak ng Panginoon yan. At ang taong mapagkumbaba sa kapwa, ay siyempre guys, itataas ng Panginoon. Kaya yung mga nangyayari ngayon sa kanila, sunod-sunod yung mga yung mga karma nila. Kaya ayan, tuloy. Kaya alam nyo, hindi natutulog ang Diyos. At nakikita niya si PBBM na talagang hindi naman pala away ito, hindi marunong mag-risk back, no, kundi trabaho lang ang kanyang ginagawa para lang sa pag gusto niyang iangat ng husto o gagawin number 1 ang paglago ng ekonomiya ng bansa, no? Nakikita naman natin yung kanyang galaw. So dahil diyan, alam niyo mga kababayan, may example diyan Natatandaan niyo si guys, 'di ba? Si dating Vice President Binay. 'Di ba? Napakalakas noon mga kababayan, sobra. Parang parang si Sara Duterte din na bawat survey that time mataas talaga siya, no? Pero nung dumating yung eleksyon, mga kababayan, naku, talaga naman sakit sa kalooban, lagpak, talaga, talo siya. Dahil sa mga issue na sinasangkot sa kanya, mga bes. Kaya, siyempre, hindi mo, guys, mauto ang mga mamamayang Pilipino. Ngayon lang, malakas kayo sa social media. Kasi, laging, DDS ang laging starring, no? Mahilig tahol ng tahol. Biro mo yun? Banat ng banat kay Pangulo, pati sa mga page ni Pangulong Marcos Jr. nandoon sila, ang sasama ng pinagsasabi, wala silang mga manner no? Wala silang disiplina, parang kaya nga itinuturing ko sa kanila yung ugaling askal, di ba? Kalyeng aso. Di ba, mabuti pang mga yun, pag sinaway mo, tumatahimik. Pero itong mga ito, grabe, lumala. Kaya yung karma sa kanila,
laging hindi natutuloy yung rally nila. O, di ba? Tapos ito, nabunyag ang secret agreement. No, guy. Ang dami. Ang dami. Kaya, alam mo, hindi kayo naniniwala sa karma. Lahat ng guys na gumagawa ng masamang gawain, laging may konsekwensyan. Tandaan po natin, mas maganda yung gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Kasi, the more you, guys, na gagawin ang magandang, malasakit sa kapwa, maraming blessing talaga na dumarating sa atin. So, dahil dito mga best, anong kapalagayan nyo sa sinabi ni Secretary Gadon? Well, ako guys, there's a possible talaga. Kung tuloy-tuloy yung paninira, ng dating Pangulong Digong, ang mga ibang kaalyado, ang mga supporters, lalong babagsak si Sara Duterte. Kasi, wala ka man sinong sisihin kung bakit bumagsak si Sara, kundi itong mga supporters niya talaga. Doon mo isisisi. Pati yan si Digong, kasalanan niya lahat yan. Kasi siyang pasimuno So, but anyway mga kababayan, ito 'di ba na i-post ko yan sa community ko dahil sabi ng Okta Research, bumagsak talaga si Sara. Ng 14%, ha. So, dahil dyan, well, may punto si Secretary Gadon. Alam nyo naman ito guys, ha. Pagdating kay Pangulong Marcos Jr., talagang to the rescue ito At ayun, tama naman yung mga sinasabi niya, no? So, alam nyo naman ng DDS, babanat nila kay Atty. Gadon na disbar. Ay, nako, wag nyo nang pansinin yan. Walang pakialam si Secretary Gadon yan. So, yun guys, basahin ko lang itong yung uli, itong nakapost dito na bagsak si Garutay. So, kayo na po ang bahalang humusga guys sa sinasabi ni Secretary Gadon. Ito, basahin po natin, okay? So, yan mga kababayan, ayan, uulitin natin ito. Na-overtake sa unang pagkakataon ni PBBM. Kasi mas mataas ang, ang trust rating ni PBBM kaysa kay Sara Duterte. Siyempre guys, magre-react ang mga DDS, sasabihin na bayaran yung nagsusurvey. Ganun sila nagsasalita sila ng ganyan, pero yung rally nila, hindi nila nakikita. Di kayo naloka. Sabi dito sa kauna-unahang pagkakataon, halos pantay na ang trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., BP Sara Duterte. Ito'y matapos bumagsak sa 9 points ang trust rating ni BP Sara halos sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas talaga guys, Maging ang performance ng rating ng pangalawang Pangulo ay bumagsak din ng 11 percentage points. Dahil dito, naungusan na ni Pangulong Marcos sa kauna-unahang pagkakataon si BP Sara. This is the first time it happened in 2 years. Ay si Pangulong Marcos Jr., hindi mo pwedeng yun guys, kumpara kay Sara at saka kay sa kanya. Presidente yun, ito sa busy. Tsaka si Pangulong Marcos Jr., talagang marami nagawa yan sa loob ng 2 taon. Mag-research kayo para may alam din kayo mga anti-Marcos. O yan Sa kabila ng matinding bangayan na sa politika at tumataas na presyo ng bilihin, lumitaw sa Okta survey na maliit lang ang ibinaba ng trust rating ni Pangulong BBM at Speaker Martin Romualdez. Ay mataas ang ang trust rating ni Speaker of the House ngayon. Masabing ang biggest loser sa trust at performance rating ni BP Sara Agoy. Ayan, sige, manira pa kayo, mag-mautog rally pa kayo. Kasi ang laman ng mautog rally guys, kundi si PBBM tsaka si First Lady. Yun, ganun, binanatan talaga nila Ilang buwan na sila nag-rally. Pero God is good kasi laging tinatanggihan yung mga binyo na kung saan sila gusto mag-rally. Hindi na tuloy-tuloy mga kababayan. O sabi po dito mga bes, pinakamalaki ang ibinagsak ni Duterte sa Visayas at Mindanao. Akala ko ba solid Duterte Mindanao? Ba't ngayon? Ano nangyari? Di nga. Parehong negative 16%. Ay naku, naloko ako. Hindi ito magandang pangitain para kay BP Sara dahil ang Visayas at Mindanao ay tinuturing na Belwick ng mga Duterte. Hindi. Diyan kayo nagkakamali. Hindi po lahat ng tao sa Mindanao or Visayas ay maka-Duterte. Excuse me, I'm from Mindanao pero mga buong pamilya ko puro yan, maka-Marcos. Dekada na po ang mga yan. Kaya mga Marcos loyalists. Ayon sa mga analyst, hindi umano nakakatulong ang political noise bunsod ng sunod-sunod ng prayer rally. Ayun. Yan na pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating Pangulo, ngayon ang gugulo.
Bukod sa nagresulta ito ng pagkawatak-watak ng mga mamamayan, ayaw di umano nila ng anumang uri ng destabilisasyon na posibleng makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Correct. Huwag yung sasabihin lahat ng Duterte, lahat ng tao sa Pilipinas baka Duterte. Doon kayo nagkakamali. Lalo't ngayon ay maraming anomalya na nakikita sa past admin. Agay, issue sa Parmali, overpricing, issue sa secret agreement, isinuko ang ayungonsyon. Ang dami mga kababayan, lalo na itong ICC sa war on drugs. Nakaw, talaga naman ang tindi niyan mga besa. For the first time in the Philippine history, yung war on drugs niya, ang daming namatay. Correct me if I'm wrong, 7 plus ba? 7K plus, I don't know, no? Basta lumalaro siya ganyan. Tapos ito pa, yung issue kay Baste, nagdeklara ng yung tokhang diyan sa Davao, 7 araw lang, 7 kaagad ang namatay. Di ba? Ayan, the biggest loser, sabi, trust rating 77 noong December 2023. Ngayong March 2024, 68. Wow. Yan, approval rating 75%. Noong December 2023. Itong March 2024, 64. Alam nyo, bababa pa ng bababa yan. Totoo yan. Babagsak siya ng babagsak. Lalo't pa nga ang mga solid Marcos vloggers ngayon, talagang hina-highlight nila mga kababayan yung mga issue sa mga nung past administration. Ay magagaling yung mga ibang vloggers na supporters ni Pangulong Marcos Jr. Ang iba dyan talagang nag-aral ng abogado. Magagaling sila talaga, no? Sobrang magagaling sila guys, yung mag-explain, talagang sinusuyod nila yung mga issue in the past. Talagang hina-highlights nila. Isa sa malaking kakatulungan yan, no? Na magbigay ng informasyon sa mamamayang Pilipino para alam nila na sa susunod na eleksyon, alam kung sino dapat iboto. Kaya ito ang resulta, no? Dahil yan, nasabi ko yan sa mga nakaraan mga live ko ng mga karang buwan, na dahil dito sa mga supporters ni Sara Duterte at kagagawa ng ama niya, ito po sila ang dahilan kung bakit masisira ang political career nito. Sa totoo lang yan mga kababayan. At isa pa mga besa, ito si Sara Duterte, hindi naman talaga, real talk tayo hindi talaga qualified bilang Pangulo ng Pilipinas. Why? Napakahilaw ito sa pamumuno. Lack of experience pagdating sa politika. Nako, hanggang mayor lang ito guys Tingnan mo, issue sa Western Philippines walang masasabi, no comment. Saan ka makakita na isang vice presidente walang pakialam? Buti pa ito si Leni Robredo. Kahit ito very broadcast ang kanyang tirada kay Pangulong Marcos Jr. Okay lang 'yun. At least nakikita yung ugali nila Pero ito very silence kung tumira mga besa, mahilig magparinig ito. Si Leni Robredo, ang mga ibang dilawan, may pakialam pagdating sa server niya. Pero ito wala, as in. Buti pa, guys, buti pa, mga iba, may pakialam siya. Kaya ito, wala siyang pake. Siguro pag nagkagera, halimbawa lang, hindi naman mangyayari yan, ang gigirahin ng China ang Pilipinas, siguro matatawa lang ito. Tatawa lang siguro ito. Kasi, no comment Ito, tingnan mo, yung nangyayari ngayon dyan sa pangharas ng Chinese vessel sa ating mga mangingisda at saka sa Philippine Coast Guard natin. Ano nangyari? Yan, kagagawa ng secret deal nyo yan. So, yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Kayo na pong bahalang humusga. Ayun, the biggest loser talaga. Si Garutay. Malamang magre-react ang mga DDS dyan. So, sabihin, hindi, babayaran yung mga vloggers ni Marcos. Tapos bayaran yung mga survey. Ganun ang mga nila, mga naratibo nilang kapangit-pangit ng mga pinagsasabi. Ay sasama patin mga ugali. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo dito? Kasi na-post ko nito sa aking community para makita ng lahat. Lalo at lalo't mababagsak ito mga kababayan. Tandaan nyo yan. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And baboos. God bless Philippines.